Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng localized risk reduction management. Ang ating OCD o Office of Civil Defense at mambabatas ay sinuportahan ang pagkakaroon ng localized risk reduction management o mayroong sariling pagkontrol ng bawat community o local level sa mga sakuna kung saan ito yung nagkaroon ng conference itong iba't ibang mga sangay ng pamahalaan hinggil dito sa risk reduction o yung reduction management ng ating ng ating environment sa pamamagitan ng local DRRM o ay mapapadali ang pag-manage at response sa mga sakuna. Nais na mapag-ibayan ng DNR ang pagkakaisa ng community para sa pagharap sa mga sakuna in physical and non-physical structures, ang paglalagay ng early warning system at itong evacuation center. So nais na magkaroon ng local disaster risk reduction management. So yun yung na nagkaroon ng ministerial conference nito mga nakaraang araw at ito yung naihain ng ating pamahalaan regarding sa pag-manage ng disaster reduction risk management. Yan. So ito yung panukala nila na magkaroon ng localized yung pag-ibayo ng localized disaster risk reduction management. Meron na tayo niyan yung MDRRM pero sinuportahan nila yan na pag-ibayuhin yan kagaya noong binitiwang pananalita ng taga-DNR na yung pag-ibayo ng early warning system at saka ng tawag dito, yung evacuation center. So yung mga mamapatas na natin ay sinuportahan yan, parang isasabatas pa nila para mapag-ibayo yung local disaster risk reduction. Kung hindi ako nagkakamali, may existing na yan sa mga lokal na pamahalaan, yung MDRMO, at meron ding tinatawag na local disaster risk reduction sa iba't ibang dito sa ating lokal na pamahalaan, at meron din tawag dyan ay MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Yun. So ngayon ay sinusuportahan niya ng mambabatas ng ating OCD at saka MDRRMC. So matagal na pagharap kung gusto nila pag-ibayuhin yung ating pangunawa doon sa pagsuporta na yan na napag-usapan doon sa conference ministerial. So ang mga kababaihan di umano ay nais na magpasa ng batas para dito sa local DRRM para magkaroon ito ng epektibong pagharap sa mga sakuna. Yan. At yun ang nais nila na sa tingin nila ay mapapadali yung local pagharap diyan with the local management. Siyempre sila naman yung maharap So kaya na siyempre yung pinakang head control o supervision nandun sa MDRRMC. Yan. So yung mga kababayan di umano ay may malaking kampanin at kakayanan para sa pagharap sa mga sakuna o DRRM. Nagkakaroon ng disaster risk reduction conference itong nakaraang araw dito sa ating bansa with different government o mga nakikiisa dito. So yun, nagsalita si Senator Loren Ligardaron hinggil dun sa panig ng mga kababaihan na may malaki silang ambag dito sa
local risk reduction, disaster risk reduction management. So binibigyan niya ng puwang o malaking kakayanan yung mga kababaihan para sa pagharap diyan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng pag-ibayo ng disaster risk reduction management in local units ay ating sinusuportahan ito kung saan kailangan ito bilang siyang pamunahin na makinari at aksyon at nangangalaga sa tuwing may sakuna. So yun, sinusuportahan din natin itong pagkakaroon ng local pagmamanage mismo ng mga lokal na pamahalaan o local disaster risk reduction management, na ito ay siyempre sila ay magmanage ng sarili nilang disaster risk management para doon sa kanilang bayan sa tuwing magkakaroon ng sakuna. But bagamat sila ay naka-coordinate with the national, so ayan kumagaman full nation approach yan yung NDRRMC na yan, binubuo ng maraming ahensya para suportahan yung pangalaga sa lahat, siyempre kasama sa lokal na pamahalaan. So parang siguro from the national na parang para sa LGU, bababa siya sa lokal na para siyang magmamanage doon. Maganda yon. Pero meron din tayong sinusuportahan na yung pangkalahatan from yung NDRRMC ay papaloob sa Department Disaster, yung DDR, yung sa department, lalagyan ng departamento yan. So yun yung gusto natin suportahan yun, yung pagkakaroon ng departamento niyan para mas maganda, para mapangalagaan natin. Pero according to sa ating OCD, yun daw NDRRMC na ang pinakang super body niyan. Pero siguro mas maganda pag-aralan din niya yung pagkakaroon ng department, disaster resilience. So para nakapaloob lahat dyan yung NDRRMC at saka yung mga lokal na yan kakakibat. So siguro para mas mayroong kumbaga parang yung budget kasi niya ilalagay doon sa department. Pero sabi niya mas ano na lang kanya-kanyang expertise na lang para diyan. So, at para yun ang magagawa pa ng budget. So ngayon ay ito ngayon yung panukala nila yung parang pagsuporta ngayon sa lokal. Pero tingnan din mabuti ng ating pamahalaan at patuloy na pag-aralin yung pagkakaroon ng departamento dahil nga sa itong ating bansa kailangan yan dahil na palagi tayo may humaharap sa bagyo, para palagi tayo sinasalanta, lalo na ngayon na tayo ay mayroong global warming. So lumalakas yung natural na kumbaga ay nasa 25 bagyo na maaaring manlalasa sa bansa taon-taon, mas malakas kaysa dati yung maaaring mangyari doon. Kaya instead na halimbawa magkaroon lamang ng isang ganung klase na ahensya o isang office, halimbawa NDRRMC to face this kind of calamity, so maglagay na nga naman ng department parang kumbaga ay ito ay nakaangkla na dapat natin harapin. Nangyayari nga naman talaga yung taon-taon at marami yung mga nasasalanta. So iba't iba. So halimbawa sa loob ng isang taon may mga ilang bayan nasasalanta at palaging nasasalanta sila. So sa ngayon may existing na tayong MDRRM o sa lokal na pamahalaan. At kung ito ay pag-iibayuhin with the Republic Acts na gagawin ng mambabatas in supporting localized disaster risk reduction management, ay mahusay ito. Gayunman ay pag-aralan pa rin na pag-ibayo nito with proposed department disaster risk reduction. Yun yung sinabi natin kanina. So pag-aralan yung ipapasa ng mababatas kung ito yung gagawa niya ng batas o yung disaster risk reduction na nga naman, kaakibat ito. Parang doon nakalagay parang stipulation ng Department of Disaster Risk Reduction kasama yung localized din na pag-ibayo niyaan. So edi ipasa na nga naman yung DDRD top para kasama na rin yan na pag-ibayo niyan. So yun, kanilang revisahin yung DDR para kasama yan, diba? So yun. So para mas mapag-ibayo yung epektibong pagharap totally sa mga sakuna, not from the
From overall siya na meron tayong department diyan. Ay kailangan naman talaga na mayroong department dahil nga sa ito ay kumbaga man parang sa Department of Health kakibat na yan. Yung bagyo kakibat na ng ating bansa yan taon-taon, kaya dapat mayroong department dahil nga sa iyan ay palagi tayong sinasalanta ng mga bagyo taon-taon, iba't ibang lugar nga lamang hindi patuloy pag minsan yun ang yun yung mga nakasalanta, iba't ibang lugar ang nasasalanta sa atin taon-taon na nangangailangan no department na siya mga ngalaga diyan sa mga sakunan, lalo na ngayon na mayroong global warming na dapat may haharap na nangangalaga para diyan sa mga nasasalanta ng sakuna. Yung kasing diskarte natin ngayon, NDRRMC from the OCD nasa ilalim yung NDRRMC with the whole nation approach, kakibat yung iba't ibang mga ahensya para harapin yung sakuna, di ba? Ngayon parang gagawin ay ilalagay na lang siya doon sa Department of Disaster Risk Reduction yan. So ngayon ang pagtatayo ng multi-purpose evacuation centers at early warning system ay dapat na gawin upang ang mga lugar na may history ng mataas na baha at pananalasa ng bagyo sa sakuna ay siyang lagyan nito upang makalikas ang mga mamamayan doon na kailangan lumikas yan. So yun, doon sa pag gusto nilang magkaroon ng batas para doon sa localized disaster risk reduction para malagyan ng mga evacuation centers yung mga lugar na dapat lagyan ng evacuation center. Yan. Kagaya halimbawa doon sa ano nga ba yun? Sa parting Aurora. So meron na rin gano'n na yun ay multi-purpose na lilikas doon yung mga tao kapag tuwing mananalasa yung bagyo. At palaging sinasalanta ng bagyo yung lugar na yun prone. So maglalagay doon ganong klase ng evacuation center. So sa iba't ibang parte ng Pilipinas na kinakailangan ilagay yun. Kinakailangan magsabatas para po siguro. Kasi walang ibang mga ngalaga siguro para maglagay. DPWH sa ngayon na isasama sa proyekto yung programa ng NDRRMC at OCD na maglagay ng ganyan evacuation center. So ngayon yung pondo niya nandun sa iba't ibang ahensya nakaisa ng coordination approach ng NDRRMC at saka ng OCD. So andun yung pondo. So ngayon siguro magsasabatas para magkaroon ng talagang paglalagak ng pondo dyan para doon halimbawa ibibigay sa DPWH mayroon set aside fund talaga para dyan or not hindi ba sa yung panukala ay isasali halimbawa o lagyan natin ng ganito to for the meantime halimbawa panukala ng halimbawa ng OCD o NDRR maring ganun siguro ang paglalagay muna niyan pero may kung magsasabatas automatically implement talaga na lagyan na compulsory ng ating DPWH o sino wag mula na sa lokal dyan na maglalagay sa lokal na mismo ang mamamahala para maglagay noong yan ng evacuation center at early warning system. So yung mamamahala noon ay lokal na pamahalaan na hindi na yung halimbawa DPWH na pondohan nyo ito para doon sa ganyan or halimbawa utusan nila yung lokal na pamahalaan kasi pondohan nyo itong ganito. So ngayon kung isasabata so mandato na kung maaaring bigyan ng pondo yung mga lokal na pamahalaan magpatayo kayo ng ganyan dadagdagan siguro mga ganun na imamandate nila kasi kaya kung may batas na tatayo ng maglalagay early warning system yung lokal na pamahalaan ng mamamahala may lokal na pamahalaan na mamamahala sa pagharap sa sakuna so bibigyan sila ng pondo with that kind of facing disaster so, hindi doon sa NDRRMC o OCD yung pondo maaari o pondo ng iba't ibang mga ahensya na may nakaset aside siya facing calamity, di ba? Mga ganun, or mga proyekto para dyan. So kung may batas yun na, siguro papamamahalaaan ng mga lokal na pamahalaan yung mga ganyang pagharap na yun. So yun siguro, yun yung sinasabi nila doon sa conference.
Kaya sinusuportahan ng mga batas, gagawa sila ng batas para yung mga lokal na pamahalaan sila na mag-manage yan. Education center, early warning system, etc. So, kailangan din ng trained personnel yan sa mga magre-rescue at responde sa mga disaster. So, anumang sakuna in environment or man-made. Yan. Mahalaga ang pag-maintain ng local units dyan with support of the National Disaster Risk Reduction Management at OCD o Office of Civil Defense. So, yun. Mahalaga yung yung mga trained personnel dyan, yung mga nag-rescue. Eh, syempre, kung mayroong opisina yan, dapat mayroon din sino yung mga personnel na dapat nilang mailagay doon. Halimbawa, pag minsan kasi, talab na isang taon yung isang bayan, pagbisan, nakakadalawang bagyo. Pag minsan, wala naman. So, ngayon, paano nilalagyan ng trained personnel yan? Siguro yung BFP. Tapos, ilang siguro mga barangay tanod, train nila. Para kapag tuwing magkakaroon ng sakuna, mag-bolsin sila. Sila yung mag-rescue. Yung mga kagamitan, maaaring nandoon sa BFP or doon sa office ng MDR lokal na nasa disaster. Siguro doon sila maglalagay ng mga kagamitan para ginagamit pag mag-rescue. Ngayon yung tao, sino yung magtatao para hagilapin nila pagdating ng sakuna. O BFP, police, or barangay tanod, siguro sila. So pagka nagkaroon ng ng ganyan, bolsin sila. So titrain sila ngayon dun sa ganun. Yung mahalaga. Siguro magko-contact sila ng training with that. So doon sa ganung klase ng person mamimili. So yun ang isa pa na dapat nilang tingnan. Sino yung mga person na ilalagay nila doon sa mga bawat bayan na pamamahalaan ng municipal. Ay siguro dahil meron na tayong ganyan sa municipal, meron na sila naka-angklan niya lalo na sa siyudad. Hindi lang basta pang national yung meron tayo noon napupuntahan yung mga lugar-lugar. Yung bawat lugar meron na sigurong ganyan na mga, hindi lang yung cities, di ba? O hindi ka ng parang import eh. Pag Manila, pupunta ka sa ibang lugar, may rescue. Hindi, doon na mismo sa lugar mo, meron ng ganun, meron ng mga kagamitan para sa baha, para sa mga ibang mga rescue mission, halimbawa, o paano sila re-responde sa tuwing may sakuna, di ba? Mga ganun mga ba. So, ang ating na-analysis dito ay pag-iba ito ng MDR. Ayun muna siya ang pag-aharap sa mga sakuna. So, ang lahat ng pangangailangan dito in what DNR Secretary stated na physical and non-physical needs o lahat ng dapat na kailangan ng local units, ibigay ng national government. Yan. So, yun. Dapat, syempre, kung may batas na yan, so, bibigyan nila yung lokal na pamahalaan kagamitan ng mga rescue mission o anong kailangan nila sa pag-atso. Kaya siguro gagawa ng batas para mapondohan yung mga local units to face that from their own, diba? Pero yung pinaka-supervisory body nila, siyempre yung NDR, RMC sa national, sa OCD. So paano haharapin yan, diba? To distribute all the offices. So ano naman yung kanilang structuring mode para ganun yung pagkakaroon. So siguro sa existing yun, marami ng ganyan. So, pag-ibayuhin na lang nila doon sa batas o paano nila pa pag-ibayo yung municipal o yung local na para dyan. Para sa kanilang panukala, evacuation center, early warning system, iba't ibang mga pagharap dyan, lalo-lalo na yung mga bayan na talagang binabagyo. Tapos yan, may mga trained personnel na dapat dyan para kung kakaroon ng ganyan na sakuna, sila yung re-respond. Kaya lang hindi siya po pwede kasi sa ating pagtingin na regular employee. Kasi kung regular employee, pag minsan kasi, halimbawa sa loob ng isang taon, yung isang bayan, maaaring manalasa ng ilan or hindi naman. So, ibig sabihin tetenga yung regular employee mo na rescue team. So, dapat diversionary, meron ibang trabaho yun. Kaya nga kung halimbawa sa police, BFP, o barangay tanod, meron silang stationary work, additional work nila yun kapag may sakuna. Hindi naman, kumbaga man, yung sakuna ay hindi yung 25 na nananalasa sa bansa, hindi sa isang bayan lang tumitira yon o nananalasa. Kumbaga man, scattered siya sa iba't ibang kapuluan yung 25 na yun. So, kaya
siguro hindi magme-maintain ng employee na rescue team, kundi maaaring yan ay bubunutin sa iba't ibang mga ahensya ng mga may kakayanan para dyan, kagaya ng pulis, di ba? At mga nasa BFP or barangay tanod yan, etc. na may station work o talaga may regular work, tapos saka sila gagawin. Kasi kung buhay ba, tapos may plus volunteer, pwede siguro sa volunteer mga professional, ba nagtatrabaho sa isang kumpanya, pwede kang mag-volunteer as professional, tapos i-trade. Ngayon kapag may sakuna, syempre walang pasok yan, so doon sila bobolsin, magtutulong sila doon. So siguro ganun tingin natin. So maaaring ganun naman siguro ginagawa ng ating mga lokal na ganyan. Ewan ko doon sa national, para may regular yata silang mga ganun. So higit sa lahat ay magkaisa ng panalangin sa ating so maliban dyan ay pag-ibayuhin yung greening program at kampanya sa mga tao na mamuhay ng mabuti at iwasan yung pagsira ng kalikasan upang ang nais na recovery ng international community mula UN sa ating mundo ay mangyari. Ayan. So pag-ibayuhin ng ating DNR ay yung greening program, yung at saka ng ating nasa Climate Change Commission, pag-ibayuhin nila yung greening program o yung pagharap sa kalamidad para pagharap sa kalamidad, yung pag-restore ng mundo na sa pamamagitan ng pagtatanim at iba't ibang mga pagpapalago ng ating kamundukan. So yun. So kaya yung kasi yung kaya halimbawa yung sila nangangalaga doon yung DNR. Pero halimbawa pagdating ng mga halimbawa maglalagay ka ng dike, mga kung paano mo harapin yung baha, sustainable, dapat meron ang department dyan. Kasi yung sa tingin natin, sa tinatrabaho ng ng DPWH, halimbawa magpapalagay ka ng dike, mga pagharap sa pag-flood control, mga ganun, ay DPWH yun, di ba? Kung sa lokal, ay yung local engineering, di ba? Kung ganun. So ngayon kung may department, yung mga mahala doon, di ba? Para dyan. Sila na yung magpapagawa ng mga dike, ganyan, with the DPWH. Pero yung pondo nasa kanila. Kasi yung mga tipong ganun. At higit sa lahat ay magkaisa ng panalangin sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, na bigyan ng pagkakataon ng mga tao na magbago at maisaayos ang pagsira ng mundo at protekta sa anumang sakuna. So, sama-samang panalangin ang pinakahingit sa lahat yan. Humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga naging pagsira sa kalikasan, pagiging burara ng mga tao, o hindi siya maging responsable ng tao sa pamumuhay, so nagdudulot ng sakuna o yung global warming. So aside from natural na dulot ng ating paggagawa ng mundo ng Diyos, ay tayo ay sa pagkakamali natin responsible ng pamumuhay, global warming, nakatagdulot ng global warming. Nakatagdag tayo para magkaroon ng malalakas ng mga sakuna at pagsira ng kalikasan niya, yung pagkakalbo ng mga kabundukan na yan. So kaya yung mga tao ay higit manalangin na dyan at tumulong dun sa restoration, mamuhay ng maayos para hindi masyado tayo o maging responsable sa pamumuhay. So mayroon namang guide how to be responsible na hindi tayo makasisira ng kalikasan, diba? So yun, at muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, with Mother Mary, ang sangkatuman mula man sa Pilipinas, at yung pamahalaan ng mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang tao at mamahala ng patas ng justisya. At iwasan yung makapangabuso, katiwalian. Bagkos ay mamahala ng mabuti. Yung mamamayan naman ay iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung human rights, suportahan yung good governance, suportahan yung equal justice. Sa gayon ay makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, at hindi sa lahat nakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan, at hindi nagkakaroon ng kagustuhan at naghihirap ang mga tao doon sa ating maling pamumuhay na hindi tayo nagtutulungan o to live according to our rights, to live with a good governance and fair justice. So kasi kung tayo ay nagtutulungan,
para mapatupad yung human rights. So everybody live with human rights. So ngayon, may naghihirap dahil sa hindi nga natutupad yung human rights. Inequality kasi dahil dyan. So yan ang problema. So hindi naman sinasabi natin kaya dapat may sistema ng mabuti at napakaganda ng sistema ng demokrasya para maipatupad yung human rights. Ang problema, yung nanunungkulan ng ibang mga kababayan natin. So naging equal para ma-implement yan in our democratic system. O dito sa ating governance, madali namang i-implement yan. Talaga lang nakakaroon ng inequality at sana maliwanagan yung Manila Santa Maria yung pamalaan hindi po ng Pilipino magtulungan to implement human rights yan. At magandang pamumuhay, fair life, magandang social justice. So yan, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhasan naman ng human rights promotion sa linggong ito. Hindi dito sa issue ito na ating pinuhayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Hanggang lahat.